At ayan mga ka-crypto, balitang XRP po tayo ulit sa video na ito. Sabi rito ay, Pundit says XRP is about to go nuclear based on recent Ripple CEO statement. Ayan, handa na ba kayong makita sa XRP na mag-go nuclear? Ngayon ay muli po kasing uminit ang usapan sa crypto community matapos pong maglabas ng matapang na pahayag ang CEO ng Ripple na si Brad Garlinghouse. Ayon po sa mga pundits, ang mga huling galaw ng kumpanya ay hindi lang basta ordinaryong updates. Ito ay paghahanda para sa isang malawakang pagsabog sa financial sector. Sinasabing ang infrastructure at saka global network na XRP ay mas matibay na ngayon kaysa sa dati. Ano nga ba ang ibig sabihin ni Brad nang sabihin po niyang libo-libong switch ang kanilang bubuksan? Yan po siya, si Ginoong Brad Garlinghouse, ang Ripple CEO. Matagal na pong hinihintay ng community ang tinatawag na flipping the switch para kay XRP. Pero sa isang video na ibinahagi ng crypto commentator dito na si John Squire, nilinaw ni Brad Garlinghouse ang tunay na diskarte ni Ripple. Sabi niya hindi lang ito isang switch, may 100, may 1,000 switches. Ang ibig pong sabihin niyan ay ang tagumpay ni XRP ay hindi po nakadepende sa isang kaganapan lamang. Ang mga switches na ito ay kinabibilangan ng infrastructure upgrades, liquidity improvements, at ang pagpapalawak ng partnerships sa mga bangko. Bawat switch na binubuksan ng Ripple ay nagdaragdag ng incremental power sa posisyon ng XRP sa global finance. Ito ay isang coordinated at ongoing process na dahan-dahang binabago ang landscape ng international payments. Ngayon ay seryoso po ang ginagawang pag-upgrade ni Ripple sa kanyang mga tech infrastructure. Ang layunin? Gawing mas mabilis at mas reliable ang bawat transaction. Kapag mas maganda po ang tech, mas madali para sa mga financial institutions na gamitin sa XRP para sa cross-border transactions. Kasabay po nito ang pagpapalakas ng liquidity. Kapag mas liquid po si XRP, mas mabilis ang settlement para sa mga bangko at financial partners. Ginagawa nitong mas viable at mas foundational na digital asset sa XRP para sa mga global payment networks. Ang bawat corridor at bagong partnership na nabubuo ay nagsisilbing isa pang operational switch na nag-i-integrate kay XRP sa pang-araw-araw na operasyon ng mga institution sa buong mundo. Hindi rin nakalimutan ni Brad Garlinghouse na kilalanin ang isa sa pinakamahalagang switches sa kanilang listahan, ang XRP Army. Ayon sa kanya, ang enthusiasm at advocacy ng community sa buong mundo ay isang malaking bahagi ng kanilang progreso. Ang community support na ito ay tumutulong para linawin ang tunay na layunin ng XRP at labanan ang mga misinformation sa market. Bawat technical upgrade at bawat promotional effort mula sa community ay nagsasama-sama para sa cumulative impact sa network. Sa systemic approach na ito ni Ripple, ipinapakita nila na ang consistent execution sa maraming fronts ay magbubunga ng matinding resulta pagdating ng tamang panahon. At ayan, narito naman po ang aking opinyon tungkol sa balitang ito. Ang pahayag po ni Brad Garlinghouse ay isang paalala na ang tunay na adoption ay hindi parang magic trick na nangyayari sa isang iglap. Ang paggamit ng salitang nuclear ng mga pundits ay akma dahil ang enerhiyang iniipon ng XRP mula sa libo-libong switches na ito ay malapit na sa tipping point. Habang ang iba ay naghahanap ng isang malaking balita, hindi nila napapansin na ang pundasyon ng XRP ay unti-unti nang nilalamon ang traditional na financial system.
Kung ikaw ay isang holder, ang mahalagang tanong ay kung naiintindihan mo ba ang macro strategy na ito. Ang flipping, yan, ang pag-flipping ng bawat switch ay paglapit sa katotohanan na si XRP ay hindi lang basta cryptocurrency, kundi ang magiging backbone ng global payments. Handa ka na ba kapag bumukas na ang huling switch? At heto naman po ang ating sunod na matinding balita dito. Sabi rito ng analyst na si Time Traveler, this major event could trigger 5,360,600% XRP price rally. Sa gitna ng mga hidwaan at tensyon sa iba't ibang panig ng mundo, isang kakaibang teorya ang muling umugong ngayon. Ayon po sa tanyag na commentator dito na si Time Traveler, may isang malaking kaganapan na magsisilbing mitsa para sa hindi mapipigilang pag-akyat ng halaga ng XRP. Sa usapang ito, hindi lang basta trading asset ang tingin natin sa kanya, kundi bilang pundasyon ng isang bagong sistemang pinansyal or financial system na papalapit sa lumang kalakaran kapag natapos na po ang tinatawag na digmaan. At ayan, binibigyang diin din ni Time Traveler na si XRP ang may pinaka-unrivaled na potensyal para patakbuhin ang global finance. At ang tanong ay bakit? Dahil sa panahon ng krisis at pagkatapos ng mga pandaigdigang conflict, ang mundo ay mangangailangan ng isang infrastructure na mabilis, transparent, at higit po sa lahat ay reliable. Dito papasok po ang lakas ng XRP. Sa kakayahan po niyang mag-settle ng mga transactions sa loob lamang ng ilang segundo, siya ang pinakamalakas na kandidato para sa large-scale adoption. Marahil ay mapapangiti ang iba sa ideyang ito. Pero kung titignan po natin ang realidad, ang mga kasalukuyang bangko at payment providers ay nakikipagtulungan na kay XRP. Siya ang nagsisilbing tulay o bridge sa susunod na era ng finance. Habang ang traditional na banking system ay nahihirapan sa ilalim ng pressure ng pandaigdigang gulo, si XRP ay nananatiling handa para sa isang financial reset. Ayan, dito na po tayo sa bahaging nakakalula ang numero. Ayan, inihayag po ni Time Traveler ang isang forecast kung saan ang presyo ng XRP ay maaring pumalo sa $73,000 bawat isa. Ibig sabihin, isang 5,360,600% na pagtalon mula sa kasalukuyang estado nito. Ang projection na ito ay nakabase po sa ideya na kapag ang global financial system ay sumailalim sa restructuring, ang network ni XRP ang susuporta sa global settlements at cross-border operations sa isang scale na hindi kayang abutin ng lumang sistema. Hindi na lang ito usaping investment, kundi usapin ng pagiging backbone ng global operation ng ekonomiya. Kapag ang lahat ng malalaking transaction sa mundo ay dumaan na po sa ledger na XRP, ang demand para sa token ay magiging astronomical. Ngayon ay hindi lang ang mga maliliit na investors ang nagbabantay. Ang mga malalaking institution ay unti-unti na ring nag-i-explore sa digital assets para i-modernize ang kanilang infrastructure. Ang teknolohiya ng XRP ay madaling i-integrate sa mga existing systems habang sinusuportahan ang real-time settlement. Para po sa mga retail investors na nakasaksi sa gulo ng market, nakikita nila si XRP bilang isang hedge o pananggalang laban sa mga panganib ng traditional na financial system. Ang revolusyon ng mga pandaigdigang kaganapan ang magsisilbing trigger para sa modernong sistemang ito. At sa gitna ng lahat ng pagbabagong ito, sa XRP po ang nakatayong sentro.
At ngayon, narito na po ang aking opinyon naman tungkol dito. Yan, ito ay kailangan po nating balansehin ang teknolohiya at ang timing. Bagamat ang target na $73,000 ay mukhang imposibleng maabot sa mata ng isang ordinaryong trader, ang konsepto ng isang global reset ay hindi na bago sa kasaysayan ng ekonomiya. Kapag ang lumang sistema ay hindi na kayang suportahan ang bilis ng modernong mundo, ang paglipat sa isang asset na tulad po ng XRP ay nagiging lohikal or logical na hakbang. Maring hindi natin alam ang eksaktong petsa, pero ang paghahanda ng mga institution ay isang sinyales na hindi dapat baliwalain. Ang tunay na nakikinabang sa mga ganitong malalaking pagbabago ay ang mga taong may malalim na pag-unawa sa utility ng XRP at ang pasensya na hintayin ang pagtatapos ng ingay sa market. Yan, sabi naman sa balitang ito ay Ripple CEO stuns XRP Army with bombshell statement for banks. Yan, isa pong matapang na pahayag ang yumanig sa XRP Army at sa buong banking industry ngayon. Si Ginoong Brad Garlinghouse, siya po ang CEO ng Ripple, ay naglabas ng isang bombshell statement na direktang tumutukoy sa relasyon ng mga bangko at ng mundo ng kripto. Sa gitna ng mainit na debate tungkol sa stablecoin yield legislation, tila binigyan ni Garlinghouse ng ultimatum ang mga traditional na institution. Ano nga ba ang nakataya dito at bakit ito itinuturing na game changer para sa mga holders? Yan, pag-uusapan po natin ngayon sa White House ang isang napaka-importanting deal tungkol po sa stablecoin yield. Para sa mga hindi po pamilyar, ang pinakasentro ng gulo ay kung dapat bang payagan ang mga stablecoins na magbigay ng yield o kita sa mga users nito. Si Sander Lutz mula po sa Decrypt ay nagulat na hinahangad po ng White House na matapos po ang deal na ito bago matapos ang linggo, pero ayon po sa ilang banking sources, mukhang malabo itong mangyari bago po ang March deadline. Ngayon ay dito na po nagkakaroon ng tensyon. Habang ang mga crypto lobbyist at si Brian Armstrong ng Coinbase itinutulak ang yield para sa mga holders, ang mga banking lobbyist ay tila nag-aalinlangan pa. Sinasabing ang isyong ito ang nagiging sanhi ng delay sa mas malawak na crypto market structure legislation. Sa madaling salita, nagbabanggaan po ang luma at bagong sistema kung sino ang dapat makinabang sa kita ng mga digital assets. Hindi naman nagpahuli ang panig ng mga bangko. Ayon po kay Eleanor Territ, ang mga kinatawan mula sa American Bankers Association at iba pang malalaking grupo ay perplex o nalilito sa mga ulat na nagsasabing malapit nang bumagsak ang negosasyon. Para sa kanila, hindi nihilistic or hopeless ang situation. Bagamat may mga draft language na silang pinag-aaralan, hindi raw sila nakatali sa March 1 deadline. Ang malagang punto po rito ay ang patuloy na input mula sa magkabilang panig. Ngunit kahit anong pilit na pag-aayos ng salita sa bill, may isang mahalagang sangkap na tila nawawala. Ang good faith o katapatan na pakikipagnegosasyon. Dito na po pumasok ang matapang na komento ng ating bida. Ayan, sa gitna ng magulong palitan po ng impormasyon, bumanat si Ginoong Brad Garlinghouse. Sabi po niya sa kanyang public post, the door to a deal is wide open. The banks need to act in good faith and walk through it. Yan. Ang pahayag na ito ay parang isang direktang hamon para sa kanya. Wala po sa timing o sa batas ang problema, kundi nasa willingness ng mga bangko na makipagtulungan ng maayos.
Sa madaling salita, nakahanda na ang plataporma para magkasundo. Kailangan na lang pumasok ng mga bangko at tanggapin ang pagbabago. Ipinapakita po nito na si Ripple ay handang-handa na para sa susunod na yugto ng global finance. At ang bola ay nasa kamay na ngayon ng mga traditional na mga bangko. At ito naman po ang aking masasabi tungkol dito. Sa aking pananaw, ang pahayag na ito ni Brad Garlinghouse ay hindi lang para sa mga policy makers, kundi isang signal para sa XRP Army. Ipinapakita nito na ang Ripple ay nasa posisyon ng lakas. Ang katotohanan ang White House mismo ang nagkikipag-usap tungkol sa stablecoin yield ay patunay na hindi na pwedeng baliwalain ang crypto. Ang mga bangko ay nasa gitna ng adapt or die na situation. Kung hindi po sila papasok sa pintuang binuksan ng Ripple, baka maiwan sila ng mabilis na takbo ng teknolohiya. Ang March 2026 ngayon ay magiging isang makasaysayang buwan para kay XRP at sa buong industriya. Ang tanong na lang ay maglalakad ba ang mga bangko papasok o mananatili silang nakasara ang isipan habang ang mundo ay nagbabago na? Yan ang sabi naman sa ating sunod na balitang ito ay Egrag Crypto sends critical message to XRP investors. May malagang mensahe po ang sikat na analyst dito na si Egrag Crypto para sa lahat ng mga mata, para po sa lahat ng mga mata ay nakapikit man o nakatutok sa charts. Ngayon, si XRP po ay nasa isang napaka-pivotal na stage ng kanyang long-term trajectory. Pinag-uusapan na po ang tinatawag na face melting phase. Ayan, ang face melting phase kung saan ay isang yugto kung saan ang bilis ng pag-akyat ay maaaring ikagulat ng marami. Pero bago po tayo makarating dito, may mga pagsubok na kailangan pong lagpasan. Ang tanong, kaya mo bang tagalan ang pressure bago ang inaasahang reward? Ngayon ay tignan po natin dito ang structure ng chart. Ayan po. Sa kasalukuyan, sa XRP ay malapit sa isang psychological support zone sa presyong $1.33. Ang price level na ito ay nagsilbing matibay na anchor sa kasaysayan ng price action. Sa itaas naman ito, naghihintay ang psychology resistance zone sa pagitan po ng $3.2 hanggang $5, kung saan inaasahang magkakaroon ng matinding labanan sa pagitan po ng mga buyers at saka sellers. Marami pong mga traders ang kinakabahan sa tuwing lumalapit sa XRP sa support. Pero ayon po sa analysis, ito ang oras ng strategic positioning. Mula noong taong 2018, nakita natin ang isang dambuhalang symmetrical triangle na nabasag na noong huling bahagi ng taong 2024. Kahit na nasa itaas na tayo ng triangle na ito, posibleng magkaroon po ng retest sa trendline bago ang tuloy-tuloy na pag-akyat. Ngayon ay pag-usapan naman po natin ang nakakatakot na parte rito, ang tinatawag na death zone. Ayon kay Egrag Crypto, nagsisimula po ang zone na ito sa presyong 0.8. Mayroong iginuhit na yellow trajectory dito sa chart na siyang nagpapakita ng possible short-term dip patungo sa direksyong ito bago ang isang sharp recovery. Sabi po ni Egrag, kahit na sundin natin ang pababang direksyon na ito, maaari itong maging opportunity of a lifetime para mas lalong mag-ipon. Ang face melting phase ay para sa mga may pasensya. Habang ang iba ay nagpapanik dahil sa temporary price corrections, ang mga matatalinong investors ay tinitingnan ito bilang ang pinakamagandang entry point bago ang tunay na pagsabog ng presyo. Ngayon kung titignan naman po natin ang mga moving averages, makikita ang convergence o pagsasama-sama nito malapit po sa support levels.
Ipinapakita nito na tinetesting ni XRP ang kanyang katatagan. Kung ang $1.33 support ay mananatiling matatag, ito ang magiging pundasyon para sa susunod na malalaking targets. Ngayon, ang roadmap po ay malinaw. Mula po sa $1.33, ang projected path ni XRP ay maaaring umakyat sa $9, $13, $17 at ang ultimate target na $27 sa medium term. Ang mga numerong ito ay hindi lang hula. Sila ay nakabase po sa historical patterns ng consolidation na laging sinusundan ng dambuhalang upward movement. Ang kailangan lang ay ang tibay ng loob na harapin ang short-term pressure. At narito na po ang aking opinion naman tungkol dito. Ang mensaheng ito ni Egrag Crypto ay isang paalala ng crypto market ay hindi isang tuwid na linya paitaas. Ang terminong phase melting phase ay hindi ginagamit para sa maliit na galaw lamang. Ito ay para sa mga pagkakataong nagbabago ang buhay ng mga investors. Ang posibleng pag-dip ng XRP sa $1.33 o mas mababa pa ay tila isang huling test of fate para sa mga holders. Sa tingin ko, ang mga taong nakatutok lang sa daily fluctuations ay maaring maiwanan kapag nagsimula na po ang parabolic move. Ang $27 target ay mukhang napakalayo ngayon. Pero sa crypto, ang imposible ay madalas na nagiging realidad sa loob lang ng ilang linggo. Kaya ang tanong ko po sa inyo mga ka-crypto, handa ba ang inyong strategy kung sakaling mag-retest tayo sa support? O hakayaan ninyo na lang na lumampas ang pagkakataong ito? At ayan, sabi po ni Crypto Coach dito, I bought XRP at high prices, and this is what I'm doing, and this is what I'm doing now. Yan, aminin po natin, lahat tayo ay nakaranas ng bumili sa mataas na presyo. Ngayon ay naging usap-usapan po ang pag-amin ng sikat na commentator na si Crypto Sensei tungkol po sa kanyang mga nabiling XRP sa mataas na presyo. Sa halip na magpanik, mayroon po siyang ginagawang strategy na maaring magpabago sa ating pananaw sa kasalukuyang market. Ngayon ay bakit kampante pa rin ang mga crypto coaches kahit na red or pula ang ating portfolio? Kaya pag-usapan po natin ang kanyang approach at kung bakit si XRP ay nananatiling sentro ng usapan sa blockchain adoption. Diretsahang inamin po ni Crypto Sensei na ang ilan sa kanyang mga XRP purchases ay ginawa noong elevated o mataas pa ang presyo. Pero heto ang ginagawa niya ngayon. Yan po ay walang iba kundi ang dollar cost averaging o DCA. Ibig sabihin, patuloy po siyang bumibili kay XRP sa mas mababang halaga para mapababa ang kanyang average entry cost. Marami ang tatawa at magsasabing adding more to a losing position. Pero para sa mga bihasa sa market, ang DCA ay isang paraan para hindi ka maipit sa iisang mataas na presyo. Bagamat nilinaw niya na hindi siya isang financial advisor, binigyang diin niya ng strategy na ito ay refleksyon ng kanyang tiwala sa kung ano ang susunod na mangyayari sa market. Sa madaling salita, ginagamit niya ang pansamantalang panghihina ng presyo para mas lalong palakasin ang kanyang posisyon. Ngayon ay bakit nga ba hindi nagbabago ang tiwala ni Crypto Sensei kay XRP? Simple lamang po mga ka-crypto. Yan ay dahil sa underlying technology at institutional adoption ng XRP na hindi po nagbago. Ayon sa kanya, ang price weakness ay hindi nangangahulugan na humina na ang kakayahan ng XRP o ng buong blockchain sector. Sa katunayan, tinawag niya itong isang global race patungo sa kinabukasan na driven ng blockchain at saka artificial intelligence. Inihambing po niya ito sa robotics at saka AI.
Ang mga kumpanyang hindi tatanggap sa ganitong pagbabago ay tiyak na mapag-iiwanan. Para sa kanya, si XRP ay may malinaw na benepisyo. Gumagana ang teknolohiya nito, pinapabilis ang financial settlements at may potensyal na makatipid ang mga financial institutions ng daang-daang bilyong dolyar taon-taon. Ngayon ay iginiit din ng crypto coach dito na ang pangunahing problema ngayon ay hindi ang teknolohiya kundi ang unfavorable market sentiment. Sa madaling salita, ang pananaw ng publiko ay naging cautious o maingat. Pero walang nagbago sa fundamental progress ng XRP. Walang huminto sa adoption rates. Ang nagbago lamang ay ang takot ng mga tao sa presyo. Tinukoy po niya ang faster settlement, cost savings at mas magandang customer experience bilang mga primary benefits na stand out pa rin hanggang ngayon. Para sa kanya, ang kasalukuyang takot sa market ay isa lamang pagkakataon para sa mga nakakakita ng long-term value ng teknolohiyang ito sa global finance. At narito na po ang aking opinyon tungkol dito. Ang katapangan po ni Crypto Sensei na umamin na bumili siya sa itaas ay isang paalala na ang crypto ay hindi po laging straight line up. Pero ang desisyon po niyang mag-DCA ay nagpapakita ng matinding conviction. Kung naniniwala ka na si XRP ay magiging backbone ng global payments, ang bawat pagbaba ng presyo ay hindi banta kundi regalo. Ang sentiment ay pansamantala, pero ang utility ay permanente. Sa huli, ang mananalo ay hindi ang nakabili sa pinakamababang presyo, kundi ang may pinakamababang pasensya na hintayin ang bunga ng teknolohiya. Kaya nasaan ka na sa iyong XRP journey? Handa ka na bang sumabay sa agos ng adoption o magpapadala ka sa ingay ng pansamantalang emosyon? At narito na po ang ating panghuling balita sa video na ito. Kung saan ang sabi rito ay analyst says 99% of XRP investors will lose everything. And here's why. Ayan, handa na ba kayo sa katotohanan? Ngayon ay meron po kasing isang matapang na babala ang lumabas para sa lahat ng nag-hold or humahawak kay XRP. Ayon po sa crypto analyst na si Steph is Crypto, 99% or 99% ng mga investors ang posibleng mawala ng lahat. Bakit nga ba ganito kagrabe ang prediction sa gitna ng mga on-chain changes na nakikita natin? Kaya pag-usapan po natin ang galaw ng mga whales, ang pagsuko ng mga retail investors, at kung bakit ang kasalukuyang takbo ng market ay isang make or break moment para kay XRP. Simulan po natin sa mga dambuhala sa dagat. Mula pa noong December ng nakarang taon, si XRP ay nakaranas ng matinding selling pressure mula sa mga whales. Ito po ang pangunahing dahilan kung bakit nakita natin ang mga price corrections at ang mahabang sideways trend na tila walang katapusan. Pero heto po ang plot twist. Ayon po sa data, ang laki ng mga sell-off na ito ay unti-unti nang kumukonti. Sinasabi ni Steph na ang mga red areas sa chart ay nagiging less significant na. Ibig pong sabihin, tila pagod na ang mga whales sa pagbebenta o kaya naman ay mas gusto na nilang i-hold sa XRP sa halip na i-offload ito. Kapag nawala na ang pressure na ito, malaki ang tsansa para sa isang matinding turnaround sa presyo ni XRP. Ngayon ay dito na po pumapasok ang dahilan kung bakit marami ang matatalo. Mayroon tayong tinatawag na retail capitulation. Ito ay nangyayari kapag ang mga maliliit na investors ay sumusuko na at nagbebenta ng kanilang mga position. Madalas ay sa kalugihan o at a loss. Kasaysayan na po ang nagsasabi na sa tuwing sumusuko ang nakakarami, dito po nagaganap ang tunay na turnaround. Ayon po sa Glassnode metrics, ang record high capitulation ay madalas na isang bullish signal para po sa mga matitibay na holders.
Ibig pong sabihin, ang pag-alis ng siyam na porsyento or 99% ay siya namang pagbubukas ng pinto para sa mga strong hands na mananatili sa market ni XRP. Sa pananaw ng isang analyst, ang ganitong kondisyon, kung saan halos lahat ay lugi, ay madalas na nagsisilbing strong entry point. At bakit? Dahil wala nang gustong magbenta sa sobrang baba ng presyo. Kung titingnan po ang monthly charts ng XRP, ang key support levels mula pa noong 2017 ay nananatiling buo. At si XRP ay patuloy po na nagtitrade sa itaas ng kanyang monthly EMA ribbons. Ang long-term trend ay nananatiling paborable kahit na hindi natin alam ang eksaktong timing ng pag-akyat. At ayan, narito na po ang aking opinion naman tungkol dito. Yan, sa aking opinion, sa baba lang ito ay simple lamang po. Ang 99% na matatalo ay ang mga taong nagpapadala sa emosyon at hindi nakakaintindi sa on-chain signals. Si XRP ay nasa isang high-risk, high-reward window. Ang mga taong nagbebenta tuwing may short-term fluctuations ay ang mga siyang bumubuo sa statistics ng mga talunan. Kung ikaw ay naniniwala sa long-term utility ng XRP at nakikita mo ang paghupa ng benta ng mga whales, ang kasalukuyang losses sa paper ay bahagi lang ng laro. Ang tanong, kaya mo bang lampasan ang volatility na magpapabagsak sa nakakarami? Sa uli, ang reward po sa crypto ay para sa mga investors na may sapat na conviction na huwag bumitaw habang ang lahat ay tumatakbo palabas. At ayan mga ka-crypto, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Marami pong salamat sa panunood.